Ilang litro ang para sa 46 kilo? I think 1.5 liters. I think. Okay. 46. Okay. Ayan. Hala. Ah. Ayan. Okay. Kung may arthritis po, okay lang po ba ang low carb? Lagi kumakain ng baboy, mabigat ang tuhod. Okay, yes. Pwede po tayo mag-low carb. No? Seek consultation para ma-address natin yung mga issues natin dyan. Okay? So, maturuan kayo ng tamang paglo-low carb. Doon sa mga nahihirapan mag-low carb, you can be monitored and be guided din naman. No? Kahit 1 month, 2 months, kaya. Matututunan nyo yan. Doc, kung ang kapatid ko may diabetes, magkakaroon din po ba ako ng diabetes? Okay, kung magkakasama kayo, no? Dati sa family nyo, malamang ang parents nyo may diabetes. So kung ang kapatid mo may diabetes, kung same lang yung kinakain ninyo, pwede rin. Sa genes, 10%, pero 90% lifestyle. Kaya pwede rin kayo magkaroon ng diabetes kung same lang yung mga kinakain ninyo. Okay. Pag nag-stop po sa maintenance na metformin, doktor ba nagtanggal niyan? Kailangan doktor na nagtanggal. Okay? Pero consult para kung talagang okay na yung sugar niyo. Nagbabawas na po talaga sa sweet, nagbabawas. Dapat tanggal na, sweets yan eh. Okay? O, kung rice naman, pwede kayo mag-moderate, mag-liberal. Take note, meron ako mga elderly patient. Niliberal ko lang. Liberal or moderate. Bumababa din ang sugar. Natutuwa ako pagka minomonitor ko yung mga patient, no? Lalo sa mga elderly. Kahit na nasa liberal low carb or moderate low carb, yung sugar niya nag-i-improve din. Nakakatuwa talaga. No? Ayan. Kapag po ba may gallbladder, pwede po ba mag-low carb? Yung usual ang tanong kung wala ng gallbladder. Yes, pwede naman po. Kahit wala po tayong gallbladder, pwede po tayo mag-low carb. Why? Ang purpose ng gallbladder is to store bile. Kailangan natin yan. Our liver produce bile pag wala ng Yun lang, wala lang imbakan. Okay, ano po dapat gawin pag may anemia? Well, pagka ganyan, supplement, no? Need natin ng supplement, tapos alamin natin kung anong anemia natin. Pagka mga mabababa yan, kailangan na natin supplements talaga. Okay? Nagpa-FBS po ako kanina. Ang result po is 12.58. Uy, taas. Taas niyan. Siguro millimole per liter. mmol per liter yan. Hindi milligram per deciliter. Oh, bakit po kaya ako nagiging acidic? Sa kape kaya yon? Hindi. Usually naging acidic kayo pag madalas high carbs, madalas sugar ang kinakain ninyo or na-consume ninyo. Kasi ako dati noon may GERD ako, nag-acidic ako noon. Grabe. 3-in-1, tapos mga bread. Nung tinanggal ko yung bread, tinanggal ko yung 3-in-1, black coffee na lang ginagamit ko. Nawala na, tanggal yung yung acidity. Okay. Going 4 weeks na po ako naka-low carb, nagpa-blood po ako, normal po yung karamihan yung total cholesterol ko po yung mataas. 250, okay lang sa akin ang 250. Very good.
Ang mahalaga dito yung sugar na address natin, yung triglycerides, normal, HDL, mataas. Okay po yan. Okay. Doc, posible po ba mag-gain weight sa mga naglo-low carb, especially sa mga underweight? How many hours ang fasting? Kadalasan sa mga advice ko sa mga underweight na naglo-low carb is to fast a maximum of 12 hours only. Tapos, eat 3 times a day. Do resistance exercise. So, para mag-improve ang inyong metabolism, mas tumatakaw. So, ginaganahan kumain. Okay? Kapag may 1 plus protein sa ihi at plus 2 na blood, delikado po ba yan? Okay. Pagka may plus 2 na blood, alamin nyo kung baka may menstruation or baka may mga sugat. So, kadalasan may mga kidney stones yung pag may dugo. Alamin natin kung anong cause ng blood. So, magkakaroon talaga ng protein kung may blood ang ihi natin. So, address natin, ultrasound, tingnan natin kung may mga stones talaga. Mm-hmm. Yung PID or pelvic inflammatory disease, gagaling ba sa low carb? Okay. Need nyo po is antibiotic. Then, address natin yung iba pang mga inflammation. Okay? Ayan. Okay. Doc, pag may lupus, LADA at hypertension, anong chance na umuwi sa type 1? Most common pa rin ang type 2, no? Ang type 1 kadalasan sa mabibigla na lang tayo adolescent or medyo matanda na tayo malalaman natin type 1 diabetes pala tayo. Pwede rin. Pero yung pag lupus naman, autoimmune disease nga ang mga problem nito. So do lifestyle modification, mag low carb, mas na-address niya. Nag-i-improve ang immune system natin. So, yung mga damage na pre-prevent, nalilesen. So, please, eat real foods. Okay? Okay. Doc, last check-up ko po at first time po ang sugar po ay 113. Okay lang naman, 113. Hindi naman ganun kataasan. Ayan. Bumagsang timbang from 80 to 73. Well, tingnan natin yung height. Pag 73, medyo chubby pa yan. Okay? So, eat real foods. Be patient. Marami sa atin, no? Talagang pagka expected nila, agad-agad eh. No, hindi agad-agad po yan. It will take months or years makikita nyo improvement. Okay? Yung iba, ang bilis ng improvement, napaka-swerte niyan. Pero kung wala kayong makitang improvement, you need to be consistent. Or, kung wala pa rin improvement, baka may mali kayong ginagawa. So, better seek consultation agad. Okay? Ayan. Ayan. Doc, may sumasakit ang upper right rib ko pag humihinga. Oh. Okay. Need physical examination by a physician. Kung sa gallbladder ba yan or kung sa liver, need nyo pa ultrasound din para malaman kung talagang fatty liver. Okay? Ayan. Doc, di pa po ako nag-LC pero sobrang bawas ang kanin ko. Halos wala na 1 cup. Tas puro gulay na pang ang kinakain ko. Maliban po sa pork, di po ako nag-take kasi tumaas po ang BP ko at sugar last check-up ko kaya nagbawas na ako ng kain. Okay. Although nagbawas kayo ng rice, may iba, no? Kumakain pa rin mga kakanin, mga root crops, nagpapatas pa rin sila ng sugar. Okay? Okay.
Pag naka-low carb ka na, wala ka na ding cravings, kahit nakakita ka pa madaming case, wala na po, bali, wala na po sa akin. Ayan, individualized na yan. No? So, sa individual, yes, wala nang, natatanggal talaga yung cravings mo. Okay? So, yung akala mo lang cravings, try to sip your electrolytes. Minsan madalas nawawala yung gutom. Okay, Doc, pwede ba nag-low carb ang nakatayo 8 hours sa work? Kasi minsan bigla na lang ako nahihilo. Alam nyo, pagka hindi kayo gumagalaw na nakatayo, talagang mahihilo yung iba. Yung iba nga nagko-collapse pa. So, you need to move your toes, lakad-lakad. After 2 hours, try to sit. No? Elevate your feet or hindi yung magdamag na nakatayo. Although, yan yung hazard ng mga trabaho ng iba. Okay? Low carb lang pala makakapagpagaling sa akin sa loob ng 10 years na may diabetic ako. Ngayon ko lang nakita bumaba ang sugar ko. Imagine, isang dekada. Okay lang po yan. At least, meron na re-realize na natin, naku, mga pagkain ko palang mga nagkokos ng sakit ko. So, nung tinama ang pagkain, natama din ang mga sakit. Okay. 104 FBS and within range ang ABI1C. Need na ba mag-metformin? Well, 104 yan. So, sa akin, no? Ang mahalaga, eat real foods. Okay? Continue lang until sa mag-normal. Okay? Ayan. Ang normal FBS, tingnan nyo po yung sa mga laboratory ninyo. May mga range yan. Iba-ibang laboratory, iba-ibang diagnostic center, iba-iba ang mga range nila. Same with creatinine. From 4% na A1C, ngayon is 5.6. Oh, it's still normal po. Still normal. 5.6 and below normal pa rin. Okay. Ilang beses ba mag-fasting ng 72 hours? Listen to your body. If hungry, eat na. Okay? Always listen to your body. Huwag nating pilitin. Kung kaya yung 72 hours, okay. Pero kung hindi, make sure, no, nasa bahay lang kayo. Kasi kung nasa work kayo, ang hirap niya na. Kaya taas ang kamay ko sa mga nagse-72 hours, lalo na yung mga 7 days fasting. Naku, taas ang kamay ko sa inyo. Doon sa mga active, ang hirap mag-fasting ng 48, 72 hours. Sa mga very active. Okay. Gumana din po ang timbang ko, 82 ngayon sa loob ng isang buwan. Okay, very good. Congratulations na yan. Okay. Yes, pag pre-diabetes, may ko-correct ba? Of course. Kung aayusin mo yung kakainin mo, yes. Doc, paano po ba mag-start ng low carb, diabetic, and hypertensive? Okay. Magpa-laboratory, seek consultation, then list all question, i-discuss ang inyong health condition. Okay lang ba yun, Doc? Pag tumatakaw, basta healthy ang food, kain sa maghapon, fasting, 12 hours, 6 p.m., last meal, okay lang po yun. Eat when hungry. Basta ang focus natin yung sa safe food list. Kahit 3 times, 4 times kang kumain dyan. Kasi eventually, no, pag tama ang paglo-low carb mo, after 2, 3 weeks, 4 weeks, mapapansin nyo hindi na kayo nagugutom. Kaya nag-i-improve. Okay?
Paano po mapipigilan ang fatty liver sa isang diabetes? You need to control your sugar. You need to control what you eat. Yung mga fruits, iwas. Alcohol, iwas. Okay? Then, let's see. Kasi nasa mga kinakain kaya kayo nagkakaroon ng fatty liver. Okay? Yes, okay po ang 97 na FBS. Ayan. Doc, dalawang gamot ko for hypertension. Okay, BP ko nasa 100. Need po ba babalik sa doctor ko? Yes po. Consult pa rin kayo sa doctor ninyo. Ha? I-list nyo yung mga BP, mag-monitor kayo ng BP, 1 month, 2 months, tapos pakita ninyo yung monitoring para if ever, baka bawasan ng medication or mag-adjust, kailangan natin yan. Doc, bigla pong sumakit ulo. May CKD. Nako. If you're first time na naglo-low carb po, no, makakaramdam kayo ng mga discomfort. So, sumasakit ang ulo, nahihilo, sumasakit ang buong pangangatawan, nagpapalpitate. You need to seek consultation para matama yung mga dapat itama. Okay. Ayan. Okay. Saan kayo connected? Pag middle back part, sumasakit. Baka matagal po nakaupo. Address that. Then baka nagbubuhat na mabibigat. Address that also. Okay. Okay. Ayan. Hindi po ba masama kung karne at isda at gulay lang walang carb? Gulay po is your carbohydrates. Kaya po yan tinawag na low carb. Your vegetable is your carbohydrates. Okay. Sobrang manhid po ang mga paa at binti. Mataas po cholesterol ko. 63 years old ako ngayon. Okay. Magpa-appointment po para makita lahat ng mga parameters. Okay, muscle spasm. Marami pong pwedeng cramps. Okay. So, kulang kayo sa electrolytes if you're doing low carb. Muscle spasm, baka overused. So, rest. Apply warm compress. Baka fluids kulang. Okay? Yes. Address ang low carb will address the inflammation. Third week, sa LC, 5 years na nag-metformin, nag-low certain din po ako. When po kaya ako possibly makapag-stop ng medication. Doktor lang po ang mag-advise sa inyo yan. Okay? So, magpa-schedule po kayo. Tapos titingnan natin yung mga laboratory result, yung mga monitoring ng blood pressure, makikita natin. Okay? Okay. Doc, pag nag-low carb ba, pwede na bang walang medicine? Ay, teka. You need to have reason para tanggalin ang medication. Kung matagal na kayo nagte-take ng medication, kailangan may mga data tayo na pwedeng tanggalin kung may reason tayo. Okay? So, magpa-lab, then seek consultation po. Okay? Kaya, itong diabetes natin, no? If you have diabetes, if you have fatty liver, you change your lifestyle, it will improve. So, eventually, nalilesen yung medication. Pagbabalik kayo sa dati yung mga kinakain, syempre, tataas ulit yan. Kaya, you need to be consistent. Okay? So, instead of maintaining your medication, you can lessen it by reversing your diabetes. Adapt
sa ginagawa natin paglo-low carb, pag nag-adapt tayo, your health will improve, kaya nag-e-evolve tayo to be a better version of ourselves. Kaya, importante, open-minded, pag-aralan ng low carb, and implement. If you need monitoring, andito. May mga mag-monitor, mag-guide sa inyo ng tamang paglo-low carb. Kaya, to be the best version of yourself, do low carb, adapt, and evolve. Bye!